Mga kakuya, nakaka-high blood na balita. Isang vlogger nakabili ng balikbayan boxes. Grabe guys, panurin nyo. So ito na mga kapude yan. So bubuksan na nga natin tong balikbayan box nga na hindi na... Alam nyo guys, kaming mga OFW, pinaghihirapan namin yan. Imagine, yung balikbayan boxes na ipadala namin sa Pilipinas, hindi yan binili ng isang buwan lang. Alam nyo, yung mga OFW, nag-iipon yan palagi buwan-buwan. Bawat sahod, bumibili ng mga gamit para lang mapuno yung isang karton. Sabi pa ng taga-custom na nag-accumulate yung mga balikbayan boxes taon-taon. Meaning to say, kami mga OFW nagpadala ng boxes doon sa mga kamag-anak sa Pilipinas. Hindi pa lang napunta sa kamag-anak. Hindi pa lang natanggap nila. Nandoon lang sa mga BOC, taga-custom. Ay nako, grabe naman. Tapos, alam nyo guys, sabi pa ng taga-custom na ang balikbayan boxes ko no, hindi nila binibinta. Dinidonate lang nila. O, bakit dinidonate? Kung ibigay na lang sa may-ari, tawagan yung may-ari na nandito yung boxes nyo. Grabe, sakit naman. Hindi raw ibinta. Hindi ibinta, bakit may nakabili? Yung isang vlogger nakabili ng balikbayan box. Sabi yung taga-custom, hindi nila ibinta, i-donate lang. Saan i-donate? Sa kamag-anak? Sa mga parente? Ay naku po. Alam nyo guys, yung mga balikbayan box dito, nag-prepare yung mga OFW, abot pa yan ng isang taon. May isang kaibigan ko, nag-prepare siya ng balikbayan box niya, isang karton. Bumili siya ng mga gamit pang bata. Imagine, infants pa yung binibili niya ng damit. Imagine, last year hindi pa napadala. Sabi ko sa kanya, yung pinapadala mong mga damit sa anak apo mo, nung una infants pa, ngayon malaki na yung apo niya. Hindi pa napadala yung boxes, yung box niya. Ay naku po. Alam nyo guys, mahirap bilang isang OFW. Lahat na OFW dito, hindi pare-pare yung mga sahod. Ay naku, nagkaka-high blood naman to eh. Lahat ng mga OFW dito, kami mga OFW, iba-ibang sahod, iba-iba ang kalagayan dito. May mga OFW dito na walang mga break time. Walang mga day off. Oh. May mga OFW dito na kinukulong sa mga amo nila. Nandoon lang sa bahay, hindi makalabas. Nandoon lang sa bintana. Yung ibang bahay nga, walang bintana, sirado, nakapadlock. Walang overtime, walang mga day off. Yan ang mga OFW dito. Naghirap para sa pamilya. Naghirap, nag-ipon ng mga bagahe para ipadala sa Pilipinas, pero ang nakaluoy lang, hinuhold sa custom. Ay nako, yung narinig ko yung isang taga-custom, sabi niya, hindi nila ibenta, i-donate lang. O bakit i-donate? Anong i-donate man ninyo? Asa man i-donate ninyo? Sa inyong kapitbahay? Sa inyong mga silingan? Sa mga iksoon? I-donate? No! Tawagan niyo yung may-ari. May address yan. Tawagan yung may-ari ng box. Tapos, ipapadala nyo. Kung may awa kayo, kung may puso kayo, ipapadala nyo yan. Huwag ibenta. Huwag i-donate. Alam nyo, yung boxes na yan, pinaghirapan yan. Ilang buwan yan, taon yan. Yung narinig ko yung custom, sabi niya na nag-accumulate yung mga bagahe doon, yung mga balikbayan boxes doon sa budiga nila. Imagine, nag-accumulate daw. Ay naku po. Tapos yung mga OFW dito, nag-expect sila na natanggap na yung mga boxes nila. Alam nyo guys, alam nyo, kami mga OFW dito, iba-ibang mga trabaho, iba-ibang sahod. May mga OFW malaking sahod, may mga OFW din maliit ang sahod. Yung isang box, matagal yan mapuno kasi malaki ang box.
Yung papuntang Mindanao, ako taga Mindanao ko, yung isang box doon, almost 500. From dito sa Abu Dhabi. Almost 500 yan papadala. Pero yung isang boxes, hindi yan mapuno mo sa isang buwan. Okay lang kung maraming pera. Kung tamang-tama lang yung sahod sa isang OFW. Yung isang box, mapuno yan isang taon. Yung kaibigan ko, sobra pa. Sobrang taon. Hindi pa napapadala. Imagine, nagbili siya ng damit para sa apo niya. Infants pa yung bata. Ngayon, 1 year kapi na ang bata. Yung damit niya na pang-infants, hindi pa napadala sa Pinas. Bakit? Hindi pa napuno yung box. Kasi malaking box. Alam nyo guys, nagkaka-high blood yung balita doon. Yung nakabili ng balikbayan box. Yung isang vlogger na nag-viral. Imagine, nabili na sa marketplace. Grabe. Maawa naman kayo dyan. Kayo mga taga-custom, maghanap kayo ng paraan. Kaming mga OFW dito, pinaghihirapan namin yan. Nakita ko yun, grabe, taga-Negros raw yung, yung may-ari ng karton kasi may address doon. Masakit. Kasi dili lalim ang maging OFW. Dili lalim. Kamoy magpadala. Kami magtago diha sa inyong mga bagahe. Musugot mo, anak. Kamu mga taga-custom. Kamu ko na yung magpadala. Kami magtago sa inyong mga bagahe dyan. Papayag ba kayo? Di. Sana. Doon natin mga kasing-kasing ba? Kayo pong mga taga-government dyan, kailangan tulungan natin yung mga OFW. Naghirap pa yung mga OFW natin dito. Tapos yan pa ang mangyari. Grabe guys. Nakaka-high blood eh. Sana mabigyan to ng aksyon na yung mga balikbayan boxes ng mga OFW. Mabalik to sa mga may-ari. Nakaka-high blood to. Inom ta ng tubig. Imagine, ilang taon yan pinaghirapan, tapos na-hold lang, nag-accumulate lang sa mga bodega, sa mga BOC. Sana mabigyan to ng aksyon sa ating government. Sana mabalik yung mga boxes sa mga may-ari. Okay guys. Grabe to guys. Yung nakita ko yung boxes, parang gusto ko mag-Superman. Inom ta tubig. Kaya nagkaka-high blood ng mga balita. Actually guys, yung mga balita na yan, matagal na yan. Matagal na yan. Pero until now, wala pang action ng... naku po. Action na natin. Tulungan po natin yung mga OFW. Naghirap kami dito. Imagine, ako lang ha, kami lang ha. Yung last year, imagine, may 8 buwan kami na walang sahod. Hindi lang company namin. Maraming mga company ganyan. Naghirap dito. Tapos yan pa mangyari. Yung pinag-iipunan namin ng mga bagahe, na hold pa. 2 taon na. Hindi pa natanggap sa pamilya. Ay naku po, hustisya. Tubig. Sana tulungan natin. Tulungan natin yung mga OFW. Mahirap maging OFW dito. Mahirap. Nagtiyaga lang kami dito. Nagtiyaga. Pero sana mabigyan to ng hostisya. Grabe naman, no? Ilang buwan na, taon na dyan sa... Ilang taon na dyan. Tapos, hindi pa natanggap sa may-ari ng box. Okay guys?